dahil tayo ay nasa mundo na ng AI and robotics, hindi lang po nag-i-exist ang robotics sa mga manufacturing, sa mga bangko, no? Jollibee, may Jollibot, mga robot na mga deliveries, robot vehicle like Tesla. Pati po sa crypto, meron pong robot na trader. And that is Royal Q, the new generation trader. Kung saan po si Royal Q ay nagtitrade lamang sa legal at legit po at top 10 or top 20 na crypto bank. We have Binance, OB, Kraken, Coinbase, Endodax, Bybit, Coinbase, and OKX. Endodax, one of the largest crypto bank po sa Indonesia. Binance all over the world. Itong mga bansa, itong other crypto banks ay meron akong specific countries, more than 150 countries, parang all over the world na rin po. So disclaimer, Royal Q po is only a professional AI trader. We are not a company that sell investment, we are not an investment company that sell securities po, no? Hindi po kami nagsisell ng ano dito, ng securities. So, it is a trading bot for crypto. Kung gusto nating mag-accumulate ng crypto. Right? So, as simple as ang trabaho ng robot ni Royal Q sa atin is to buy low, sell high. Paki-raise ng hand kung meron po tayong manual trader dito that can relate sa manual trade na lifestyle. Now, this is po your solution, no? Para hindi ka na po mahirapan. Dahil usually po, ang nangyayari sa trading po natin ay naging buy high, sell low. So, baliktad po, no? Dapat ito po siya kasi para profitable ka. Kung baga, sa real world or sa traditional po na trading ng sasakyan or sapatos, halimbawa, bili ka ng Adidas, binili mo ng 5K, dapat ibenta mo yan ng at least 6K man lang para kumita ka, mag-profit ka ng 1K. Ang nangyari, dahil bininta mo yan sa kaibigan mo, binili mo ng 5K, binenta mo ng 3K, di nalugi ka ng 2K. Where's the business, di ba? So, ganun, logic. Ganun din po sa trading. The principle is buy low, sell high. Okay po? So, sa mga bago, no, ito po ang Royal Q platform natin. Yung mobile, ano niya, homepage. Ganyan na ganyan po ang itsura. Ganun po kaganda ang ating robot. So now, Coach Pat, ano po ang strategy or trading strategy na ginagawa ni Royal Q? Kasi marami pong strategy sa pagtitrading ng crypto. Ito po ang strategy niya. No? Tinatawag pong quantitative strategy. As simple as, it is an approach that rely po on mathematical and statistical model to make trading decision. Ibig sabihin po, mathematically computed po ni Royal Q, ilang percentage po ang binaba sa market at ilang percentage po ang tinaas ng market. Ayan, yung every up and down po ng galaw ng market, alam po ng ating robot. May ganun siyang analysis, no? May ganun siyang feature. Kaya dyan po nagkakaroon ng opportunity when to buy and when to sell. Yan po ay automated na ini-execute po ni Royal Q 24/7. Kung saan yan po ay impossible na magagawa ng isang manual trade. So quantitative po, ibig sabihin, maramihang buy and sell. Ayan, maramihan pong buy and sell. Depende po yan sa capital na nilagay po natin sa ating bot. No, wala po ditong fixed income, no? Wala pong fixed income or guaranteed ROI or profit kung magkano po yung nilagay nyo sa napuhunan doon sa ating robot. So nakadepende po yan sa galaw ng market at doon sa setup po natin at sa pinili nyo pong coin. Yun po yan ha. Dapat maliwanag po sa atin. So Royal Q, ito po, assuming nag-subscribe na kayo, at ito po ang CryptoBank kung saan dyan magti-trade, kinokonek ang robot sa CryptoBank via API protocol or Application Programming Interface. Ngayon, yan po, connected na yung robot natin. Ano ang trabaho niya? Ang trabaho niya po is to make profit for us. Yun naman talaga pinaka-number one na trabaho ng ating robot. At yung potential profit niya, depending on volatility, ranges from 0.5% to 5% po per day. So again, depending on volatility po. So makikita niyo po diyan, ayan po no, yung galaw ng market, ito. So makikita niyo po, ang galaw ng market, upward, downward, or sideward.
So yun lang naman. But the market, pag nasa baba siya, wala pong ibang galaw yan, kundi aangat po, no? The market always recovers. At ang kagandahan niya po sa ating robot, kahit bear market or mababa siya, at yan po ang opportunity or advantage ni Royal Q sa atin, no? Dahil dyan po siya nakakabili, nakakapag-transact no, doon sa crypto na tinitrade po natin. So, last ano po, ang pinaka-competitive advantage ng robot talaga, pag ginamit po natin, wala po iyang emosyon. So, hindi po nagsisell ng losses ang ating bot. So, ang gagawin po natin dyan is to wait. Yan po tinatawag nating huddle or holding power po. May ganong power ang ating robot. So, inaantay niya lang na mag-bounce back po yung market. Okay, so, at meron po tayong sineset up po dyan. So, kaya nga po, volatility is good. Volatility means magalaw. The more na magalaw, mas marami pong averagely matatransact po ang ating robot, no? So, yun po. So, again, if nagmamanual trade ka, magti-technical analysis ka pa. Pero pag gagamit ka po ng bot, live data po, no, real time. Siya na po ang mag-ano niyan, magti-TA kumbaga. So, i-hire nyo lang, i-rent lang natin si bot. Tapos, sa manual, may news, announcement, updates. Kailangan mong makinig sa balita kasi may mga balita na naka-apekto po sa galaw ng market, sa volatility ng market. So, lalo na't mga company po yan na malaki po ang impluensya pagdating po sa crypto. Okay, so, again, no emotions. Ayan. And quantitative trading parameters. So, may mga parameters po tayo na sineset up based po doon sa gusto natin at yung setup na yun, yun po ang susundin ni Royal Q ng ating robot na trader. When to buy and when to sell. Kumbaga, in-instructan natin siya at yun ang susundin niya. Ang emotions po, pinaka number one na kalaban po ng tao. Hindi man po sa trading, sa lahat po na aspeto ng buhay natin. No? Pero pag tayo po ay nasa mundo ng trading, crypto, or business in general, ito po, no, emotions talaga. So, if accumulating crypto, we have to use AI. No? Deserve natin matulog at magandang healthy yung ating lifestyle. So, kaya nga po, no, assuming si robot, ato talaga ang goal natin, ang trabaho niya is to take profit. Assuming the desired profit po is 20%, the bot will execute at to achieve 1% times 20 times. Ibig sabihin, benting 1%, no? So, benting tigwa 1%. Parang ganun siya. So, depende again po sa volatility. So, 24/7 po yan. 365 days na nagtitrade ang ating robot. So, wala pong tulugan yan compared sa pagmamanual trade. No? Di na po, kaya nating mag-trade, pero hindi po 24/7. No, pwedeng 2 oras, 4 na oras. Pero si robot po, kaya nga po tinatawag siyang super intelligent. Kasi very unique and helpful po siya sa atin, lalo na sa mga beginner. Walang mga background po sa trade at gustong kumita, gustong pasukin ng trading. So, yun po ang pinaka-role ng ating robot. So, did you know po na ang mga professional traders sa mga bangko, 4 hours lang po yan silang nagtitrade. Si robot po, si Royal Q natin 24/7, tuloy-tuloy na pag-trade. Hanggat may opportunity ng buy and sell, gagawin niya po yan, i-execute niya. Okay po, depende sa setup natin. Okay, maliwanag? So, let me give you po a scenario, no, kung paano nagtrabaho ang ating robot. By default, so assuming nag-start ka ng mag-trade, nag-subscribe ka kay robot, tumaas po ang market ng 1.3%. Assuming your first buy-in po is $20, ayan, so tumaas ang market ng 1.3%, ang gagawin po ng bot niyan is naka-standby mode to sell po anytime. Yun yung ano ng bot natin, hindi siya basta-basta gagalaw, no? Magsasell lang po iyan pag nakapag-trigger po ng 0.3%. When the price drop, magsisell na po ang robot. No? Saka lang siya magsisell. Pwede pa yan tumaas, no? Either 1.3%, 2% dito, tapos magti-trigger ng 0.3. Basta 0.3 po, pwede na po. Ibig sabihin, may kita ka na po dyan, now take profit na 1% na malinis. So yan po tinatawag nating quantitative trading na strategy. So hindi po lahat nung nilagay nating puhunan or trading capital po ay ilalagay natin lahat sa first buy-in.
no? Dahil pag bumaba pa ng market, meron ka pang ibibili pa sa next na opportunity yung buy and sell na makikita ni robot. Meron pa siyang mai-execute, no? Hindi yung buong puhunan mo ilalagay mo na. So, pababa ng pababa yung price, at least meron pa rin nabibili. So, ganun po ang bot natin nagalaw, no? So, if the price going up, it won't sell to add more profit. Ano po ang ibig sabihin yan, Coach Pat? As simple as, pag tumaas pa po, no, kanina 1.3%, syempre tataas pa yan, aangat pa po ang market ng 10%, at na-trigger po ng 1.3%, ngayon, madrop yan, the bot will sell na. Magte-take profit ka na po ng 9.7% take profit. So, ang bot natin, si Royal Q, ay sa spot market po nagtitrade. Buy low, sell high ang ginagawa niya, no? So, take note, hindi po siya nagsisell ng any losses. So, halimbawa, pag bumaba po siya, mas bumaba pa yung price, no? At wala ka ng pambili, aantayin niya lang yun. Yun yung po yung sinasabi ko kaninang magbabounce back po yung market. At doon po siya magte-take ng profit, no? Okay, so bumaba po na 9.7% at yan po ang matitake mo. Okay? So, when to buy again? Kumita ka po ng 9.7% kanina, no? At kailan po siya bibili? Gat di po umaangat yan at hindi po nag-trigger po yan ng 0.5% or pwedeng 0.1%, depende po again sa setup po ninyo, pwedeng 0.2, ayan, magbabay na po ang robot natin. So, haantayin niyo yung pagkakataon na matrigger po. Okay, so, ang setup po natin dito is naka-cycle. Meron kasi tayong cycle or one shot. So, cycle, ibig sabihin tuloy-tuloy po, no? Tuloy-tuloy po yung pagtitrade ng ating robot. Pag one shot, pag nakabili na, o nakapag-take profit na, stop na po yun. Set up na po natin ulit. So, ganun po. Pag downtrend yung market, pag walang nakitang 1%, naka-standby lang po ang ating bot. Maliwanag po. So, ito po, ang robot natin, wala po siyang stop loss. Kasi sabi ko nga, sa spot market siya nag-trade. Marami kasing market sa loob po ng crypto bank, no? Like Binance. Marami po doon, like futures, derivatives, mga complicated na po na market, no? Sa mga advanced na mga trader. Ito, spot market, easiest market, good for beginner, at live data, no? So, wala pong loss dito, wala pong liquidations na nagaganap. Okay? So, mayroon lang po tayong floating loss. Pag bumaba at bumaba po yung price, nagkakaroon lang ng floating loss, no? So, ayun po, parang gasolina, presyo ng gasolina, meron pong market fluctuations. So, ganun po dito, hindi steady yung price. Merong pag-angat, meron pong pagbaba. Okay, maliwanag po yun. So, ito po siya. Ito po, big picture po, no? Ma'am and sir. Ito po ang trabaho ni robot sa atin. Ganito po ang execution ng kanyang trades. Makita na nyo po, merong S, ibig sabihin then sell, ibig sabihin nagtitake profit ka na sa pinakamataas man na nakaset up dyan. B means buy, ayan po. So ito yung nagagawa ng robot na hindi po kayang gawin ng professional or manual trader po, no? Kasi 24/7 po yan na pagtitrade. Okay, mapapansin nyo, maramihang buy, maramihang sell. Yan po ang tinatawag nating quantitative trading strategy. Maramihan po, or tawag po dyan ay by scalping. Okay, so ang scalping po sa pagmamanual trade ay very high risk po yan. Highly stressful. Kaya marami po ang natatalo or nasusunugan dyan. Okay, so now, Coach Pat,